haggard na pod ko, no? Atugon na pod ko. Pero daghang salamat sa inyo. Dili na ko magtagalog kay mabash na sa taan eh. Dili magud ko hawd. Pero ayun, maraming salamat sa inyo. And I wanted to show up today to show my appreciation for your unwavering loyalty and support and love for President Rodrigo Roa Duterte. Daghang salamat yun sa inyo. And I hope dili ta muundang hantod sa makauli siya because kita lang ang iyang hope. No, kada gabi when he is about to sleep, he told me that all he does, sometimes he looks by the window and he thinks of all the people that love him and all the people that he loves. So, mga kababayan ko, let us keep my Dada Rudy, your Tatay Digong, let us keep him going. Salamat sa inyo. Duterte! 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 And of course, from all of us at the Hague, Bring him home! Bring him home! all of us at the Hague, bigyan mo ng applause. Boy pa rin ha. Tingnan nga natin. Grabe no. Dito tayo para hindi ka naman mainitan. Hello, Kitty. I'm from Ay, Davao. Sa inyong lahat. So, Kitty, how is Tatay Digong? Dahil uhaw na uhaw ang buong Pilipinas sa balita. Actually, today it was a slightly more emotional visit because he just realized that the aging is getting to him. He was looking at his hands and then he realized, oh, it's getting skinnier. It's but he's still in high spirits as always. He has this certain persona that Kawawa naman si keeps tatay. up, diba? So he's okay. But ayun, parang he has his realizations about aging, about ganun. And mostly we just talked about family. He checked up on my little sister, yung maliit si Mira. Si Mira. And then kamusta? Naghingi siya ng reports. Sabi ko she's in school, she's doing fine and magaling niya sumagot. And then he said, pagpasensyahan mo yan, pagtiisan mo yan kasi mana yan sa'yo. So, I did say naman, yeah, that I am, very patient with her. And I understand that it's all part of growing up. And yun, he was giving his lectures about growing up in general. And ayun, kinamusta niya yung siblings ko. And I said, all of them are doing well. They're doing excellent jobs. And ayun, they're keeping in mind, they're heeding every advice you gave them. Meron bang balita ka sa binigay sa kanya about the Philippines today? Actually, wala. Hindi kami. We focused more on family today because I was supposed to, share some current events. But since nauna siyang magsalita, he asked about my mom first. He's always looking for actually, and he's asking updates on, the situation. And I just said that we're doing the best we can and we're making progress in every way. You just have to be patient and to have faith. Kaya ayun, sabi niya, he leaves it all to God. Okay. Alam niyo yung naiisip ko dito no. Yung portion na yun sa life ni PRRD being with Hanilet for I think about 30 years or turning 30 years. Pinagkakait or hindi ko alam kung sinong nagkakait pero may part doon na napagkakaitan siya. From the statement ni Kitty na hinahanap lagi si Hanilet. Yung part na yun, I mean, part ng kanyang puso na gano'n na gusto niyang makita, parang naipagkakait yun sa kanya. That would give a big pinch to his heart, no? And that would also parang magbibigay yun ng malaking effect sa kanyang health. Kaya nga napapansin natin ngayon, no? Kung dati-rati sunod-sunod, no, yung mga family, salitan sila, grupo nila VP Sara, and then after that, grupo nila Kong Pulong, Hanilet, and then Kitty, ganun. Ngayon,
ano na eh, nawala yung magandang cycle nung mga family, immediate family na bibisita kay PRRD. So, nawala sa kanya yung magandang flow ba ng visits. Siyempre, hinahanap niya eh, di ba? Siyempre, iba yung binibisita siya ng mga anak niya. O, di ba? Iba yung saya nun. Iba rin yung binibisita siya ng bunso niya, itong si Kitty. Iba rin talaga yung binibisita siya ng kanyang matagal nang kinakasama. Siyempre, iba rin yung binibisita siya ng ex-wife, di ba? Meron at meron yan. Ngayon, pag tinanggalan mo yung isa dyan, magkakaroon ng malaking epekto yan. Malaking epekto talaga. Kung baga, siyempre, miss niya. I just don't know why, bakit nagkakaganon. Kasi siyempre, hindi naman siguro bulag ang mga tao na hindi nila napapansin na there is really something going on from within the family. Pakinggan natin itong kasi siyempre, nag-observe yung mga yan. Ito. What happened, Team Duterte? Bakit parang nagkakagulo ata kayo dyan sa dahig? Here's the tea. Ito ang latest saga ha. Lika, tignan nyo to. Just 5 minutes saka ako nilapitan nung lalaki. Sabi niya, sususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. That was Hanilet Avancenia, partner ni former President Rodrigo Duterte, narrating a supposed incident na yung lalaking sinasabi niya, si Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman, at pinagsabihan raw siyang hindi na siya pwedeng bumisita sa ICC Detention Center. Walang comment ang ICC dito kasi private matter daw. Pero according to ICC rules, registrar ng korte ang nag-a-approve ng mga bisita at yung mga Registrar pala, doon ka at ang nag-a-approve dyan yung family o kaya yung abogado. Pero abogado dito ang pinakamalakas. Take note. pamilya ay binibigyan ng special attention. Ang automatic kasing pwedeng maglabas-pasok ay yung mga abogado lang. Abogado. So abogado ang pinakamataas dito, like si Attorney Kaufman. Just weeks ago, ang nakaaway naman ni Kaufman ay si Harry Roque na nag-a-apply ngayon ng asylum sa The Hague. Hindi kasi nagustuhan ni Kaufman na may ibang sinasuggest si Harry Roque na legal strategies para mapalabas ng kulungan si Duterte. Walang sabi naman ni Harry Roque, may permission naman daw yon ni VP Sara. Tama naman siya. One of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws. So confirmed by VP Sara na meron silang pinag-usapan to go to the Dutch laws, di ba? Pero pinabulaanan naman ni Attorney Kaufman. So ang gulo. As in, ang gulo, no? Ano ba yan talaga? Ako, bago natin ituloy, no? Ako nakikita ko dito, merong outside force na nakapasok from within the Dutertes. Kasi nung una naman, ang tahimik natin, di ba? Iisa lang tayo. Sabi ko nga, yung flow nung visits, especially the immediate family, napakaganda. Siyempre, ang anak, yung bunso, tapos yung ex-wife, yung common law wife, yung mga anak ng mga malalaki na kumbaga meron silang kanya-kanyang toka-toka. So, mamimiss talaga ni PRRD yung mga ganun. So, ngayon, nakita natin, kasi sabi ni Attorney Kaufman, hindi totoo yan. Ginugulo niya lang yung pero makikita natin, the same time na sinasabi ni Attorney Kaufman yun, sinasabi naman ni VP Sara na, may pinag-usapan tayong ganito. Tapos, ngayon, kagulo-gulo na. Which he said, okay, you explore the Dutch laws. Which he said, okay, one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws. Which he said, okay, you explore that. But when I asked Kaufman, ang sabi niya sa akin, the Vice President defers to him on all legal matters. Nasabihan pa nga niya si Roque na uhaw daw sa atensyon. So, ang ending, ang masusunod si Attorney Kaufman. Siyempre, siya yung legal team, di ba? Siya yung head.
Ngayon sa ating kasi base doon sa regulation ng ICC, ang registrar ang mag-a-approve ng visits. Pero ganun pa man, ang pinakamalakas na kamay dito ay yung attorney. So, pag sinabi ng abogado na hindi pwede itong papasukin si ganito ganyan kasi malagay sa alanganin yung kaso, wala tayong magagawa kahit na asawa pa yan, kahit na anak pa yan. At yung mga naiisip ay mga harebrained schemes. Harebrained schemes? So, what's happening to Team Duterte? O baka naman Team Sara versus Team Hanilet to? It's not a secret naman sa mga tao, kahit yung mga nagko-cover lang sa pamilya. So nakikita natin, sila na mismo nakakita ng division. Actually, hindi Sara Hanilet to eh. Kumbaga yung faction doon, banda ni Hanilet at saka yung kay VP Sara na merong, alam niyo natin, na medyo may nadidikit doon eh. May nadidikit doon, nakadugo nung kalaban natin. Alam niyo na ano ibig sabihin nun. Kaya kung mapapansin ninyo, ang biglang pagpasok nung si Manang, no, dito sa circle natin, wala nga siya nung March 11 eh, di ba? Ngayon, pumasok-pasok siya ngayon. Kayo, ewan ko kung mag-agree kayo sa akin, but magmula nung pumasok siya at hanggang pumunta ng The Hague at nagkausap sila ni Attorney Kaufman, doon na nagkagulo-gulo. Na hindi naman chummy si VP Sara at saka si Hanilet, whom the Vice President sometimes refers to as Shelito. Anong refers to as Shelito? Eh, yun yung pangalan niya eh. Ayan o, hindi ba yun yung pangalan niya? O, ayan o, Shelito, anong refers to? Ang Hanilet ay ano lang niya, palayaw niya yun, ikaw talaga. Hindi mo ata nire-research masyado. Let's watch this back. Ito yung malapit ng mag-birthday si Duterte at nag-take turn sila sa pagbisita. Yes. Wala ako. Binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yun. Okay lang. Shelito si Hanilet, Veronica si Kitty. Ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Walang Yung problema. mga nanay namin, may problema. Sabi nga ni VP Sara, basta silang magkakapatid, okay daw. Sila. At ito ka na nga, nag-post ang bunsong si Kitty ng sibling picture nila habang nagkakagulo sa The Hague sina Roque, Kaufman at Hanilet. I know, juicy, right? Tapos, may tumatawa sa kabilang sulok. Yung mga nagmamando nung mga pangyayari. Gulong-gulo na siguro ang ICC. Lagi na lang kasi silang tinatanong, nasa kulungan pa ba si Duterte? Totoo ba ang butot balat na siya? Add to that the fact na laging pinuputakta yung social media channels nila. This is a court that's trying to prosecute the leaders of Russia and Israel. Hindi ko naman sinasabing hindi tayo big deal compared to them. Actually, big deal tayo kasi bukod sa Pilipinas yung pinaka-aktibong kaso, kaso ni Duterte ang nasa agenda ng isang meeting na usap-usapan ngayon sa buong mundo. Nanghingi kasi si Kaufman kay ICC Prosecutor Karim Khan ng isang meeting para pag-usapan ng interim release ni Duterte. Ang ending, napag-usapan din. So, anyway, to cut the story short, itong nangyayari sa The Hague kung saan medyo merong isang part, no, ng buhay ni PRRD ang napagbabawalan. Yun ang yun yung sa tingin ko yun yung magdadagdag na magpapadagdag na medyo mapapabilis yung hindi magandang kalusugan ni PRRD. I bet you, kahit sino naman siguro sa atin, di ba, yung mga partners natin, mga hobby natin, asawa, pag nawawala, pag hindi natin makita, malaki epekto sa kalusugan natin yun. Ngayon, sana, one of these days, medyo maayos naman sana yung mga ganyan. Kung halimbawa merong problemang legality na merong ganito ganyan, pwede naman siguro na sabihan yung tao
kaysa naman na pipigilin, no? Kasi talagang PRRD is longing for Hanelet na makita niya, 'di ba? Ilagay natin ang sarili natin doon sa nararamdaman ni PRRD. So, yun lang naman nakikita ko diyan, and buti na lang andiyan si Kitty pa rin, no? Kahit itong si Kitty, no, na siyempre mga ganyang edad, naglalaro-laro yung mga ganyang edad karamihan, but itong Kitty became matured at this early stage, no? Hindi yung parang very mature yung kanyang kahit may boyfriend siya or ano pa rin siya, loving pa rin siya sa kanyang tatay, sa family, sa mga kapatid. And also she has this potential of parang it really runs in the blood, or maybe siguro dahil nakikita niya ito at napag-aaralan niya unconsciously sa family. Yung pagiging politiko, kitang-kita natin kumbaga may intellectuality itong si Kitty, no? Pag the way na magsalita, talagang Duterte, hindi siya bangag eh. So, yun lang ang ating medyo update at comment with this Duterte in The Hague. PRD, sana sana yan, pe-pray ka namin na kakayanin ito at hanggang sa ikaw po ay makalabas.